Bawat hakbang may bagong kwento, mga hayop na kay gandang pagmasdan parang buong Turtle ka daw! Dito'y sabay-sabay nating nararanasan. Makinig sa huni ng mga ibon, damang hangin puno ng buhay. Butterfly call! Bawat sulok may bagong sorpresa, isang paglalakbay na walang kapantay. Tayo'y maglakbay sa Biodome, kasama ang pamilya, saya'y todo na. Mga ibon na makukulay at mga reptiliang kakaiba. Sa Manila Ocean Dive, tubig na mamanghalong bawat exhibit may bagong saya. Kalikasan ay ating mahalin, habang sama-sama nating tuklasin. Narito ang ahas na dahan-dahan. Settle down naman ito yung mga gamit natin. Yes. Proceed na tayo sa exciting na part. Okay, go. Then push. Push. Oh, put the card here, ate. Wow! Wow! Meron yung view. Yung minsan yung ibang view ito ay wall. Minsan naman pa-surprise yung view. Okay. So sana hindi blank wall or nakaka-surprise. Yun Okay. natin. 1. It's a prank! 1, 2, okay, electric. 2, Okay. 3, go! Wow! Nice view! Ang ganda! Buti na lang hindi wall, may view pa rin. No? May view pa din. Half nga lang. Hi, Mabis! Ay, may basher dito. May basher dito. Oh. May basher. May basher na dito. May basher. Oh. Okay lang yan. Huwag ka na maghubad. Oh. Ay, oo nga lang. Pag bumuha ka, Pag naligo pa, kita yung ano. pumupo ka din. Pag pumupo ka, Oh. Kitang umiirig ka. Turtle ka daw! Hi, turtle! Dito muna kayo, dito muna kayo. Asan? Gagi? Ayaw nga! Legit! Ay, go yata ako. Sabi mo? Turtle! Ano to, guys? Ano to, guys? Turtle daw sabi niya ni Lizel. Turtle ka daw! Hi, turtle! Tara, let's go! Tao sa ilalim. May tao sa ilalim ng crocodile. Tingnan lang, tingnan. My God! Kala ko bigado. Oo, para maglilinis siya. May ganun kasi minsan eh, na kahit dangerous yung animal, mayroon pa rin siyang mga trainer na kalapit. Pero it's fake news. Totoong tao talaga na ano. Wait lang, antayin niyo po, antayin niyo po. I can see it one inside. Look! Now, this is the water park. Woo! Kumabit, kumabit. Oh, no. Sabit. Kaya may para the hindi swan. matatas yung mga Swan. swan. Swan, kaya mga ibon. Baka may mga ibon sa loob. Ayun nga, ibon. What's that?
Makulit sa ilalim. May taas sa ilalim. Hayop na kay gandang pagmasdan parang buong Hello! Hi, sabay-sabay Mabis! nating nararanasan. Makinig sa huni ng mga ibon, damang hangin puno ng buhay. Bawat sulok may bagong sorpresa, isang paglalakbay na Ba't ayaw niya itong nasa kamay ko? Ay! Ay! May sa Biodome, kasama Ayaw nila yung nasa kamay ko. mga ibon na makukulay at mga reptiliang kakaiba. Sa Manila Ocean Drive, yuri na mamanghagong bawat exhibit may bagong saya. Kalikasan ay ating mahalin, habang sama-sama nating tuklasin. Narito ang ahas na dahan-dahan gumagapang, mga butikit bayawak na kahanga. May mga Paano pag biglang mabaliw yung ano? payapang lustoy at mga buhayang tunay na astig panuorin. Sa itaas ay mga ibong makukulay, lumilipad na parang sumasayaw sa hangin. Kokato, parot at marami pang iba, bawat isa'y may sariling ganda. Hindi lang ito simple, Yung pagkain nga nila ang ano. di pagkatuto tungkol sa kalikasan. Bawat hayop ay may mahalagang papel sa mundong ating minamahal. Kaya tinatan ang ating kapaligiran upang ang susunod na henerasyon makita rin ang ganda ng mundo at ang yaman ng kalikasan. Tayo'y maglakbay sa Biodome, saya at mga alaala sa Manila Ocean and Park. Ay, Iguana. Ayun. Espesyal talaga, mga ibon at mga reptilya, hati na ngiti sa bawat mata. Hanggang sa muli natin magbalik, bagong adventure ating sisimulan. Halika na, tara na, wag nang maghintay. Sa Philippine Biodome, saya'y walang humpay. Nahawakan ko, kuya? Ang pamilya, sama-sama tayong umiti sa bawat biyahe. Bagong kwento ang mabubuo lagi. Na ano na, nabubuhat. Matalo ko ko yun. Dapat ano, at least ikaw sanay ka. Saka iba't kumuha. Mabigla, magulat na. May bagong lugar na tuklasin dito. Ano? Ay! Sa pasyalan na ito, ganda ng tanawin. Kahit nasa gubat, kahit nasa syudad pa rin. Bawat hakbang, may bagong kwento. Mga hayop na kay gandang pagmasdan parang buong kalikasan. Dito'y sabay-sabay nating nararanasan. Makinig sa huni ng mga ibon, damang hangin puno ng buhay. Bawat sulok may bagong sorpresa, isang paglalakbay na walang kapantay. Tayo'y maglakbay sa Biodome, kasama ang pamilya, saya'y todo na. Mga ibon na makukulay at mga reptiliang kakaiba. Sa Manila Ocean Drive, yuri na mamanghagong bawat exhibit may bagong saya. Kalikasan ay ating mahalin, habang sama-sama natin
ibong makukulay, lumilipad na parang sumasayaw sa hangin ko. Katuparot at marami pang iba, bawat isa'y may sariling ganda. Hindi lang ito simpleng pamamasyal, kundi pagkatuto tungkol sa kalikasan. Bawat hayop ay may mahalagang papel sa mundong ating minamahal. Kaya ingatan ang ating kapaligiran upang ang susunod na henerasyon makita rin ang ganda ng mundo at ang yaman ng kalikasan. Tayo'y maglakbay sa Biodome, puno ng saya at mga alaala. Sa Manila, Ocean and Park, bawat sandali espesyal talaga. Mga ibon at mga reptilya, hati na ngiti sa bawat mata. Hanggang sa muli nating pagbalik, bagong adventure ang ating sisimulan. Halika na, tara na, wag nang maghintay. Sa Philippine Biodome, saya'y walang humpay. Kasama ang pamilya, sama-sama tayong umiti. Sa bawat biyahe, bagong kwento ang mabubuo lagi. Bentahan din sila dito. Last one. Samahan niyo ako, Ano yung mga din sila? may bagong Mga pandikit sa mga magnet. tuklasin dito. Ito keychain. Sa pasyalan Sombrero. na ito, ang ganda ng tanawin. Parang nasa gubat kahit nasa syudad pa rin. Bawat hakbang, may bagong kwento. Mga hayop na kay gandang magmasdan parang buo. Yun na yung kanina yung Dito'y sabay-sabay nating nararanasan. Makinig sa huni ng mga ibon, damang hangin puno ng buhay. Bawat sulok may bagong sorpresa, isang paglalakbay na walang kapantay. Tayo'y maglakbay sa Biodome, kasama ang pamilya, saya'y todo na. Mga ibon na makukulay at mga reptilyang kakaiba. Sa Manila, Ocean Tide, tubig na mamanghagong. Bawat exhibit may bagong saya. Kalikasan ay ating mahalin, habang sama-sama nating tuklasin. Narito ang ahas na dahan-dahang gumagapang, mga butikit bayawak na kahanga-hanga. May mga bagong napayapang lumalagoy at mga buhayang tunay na astig panoorin. Sa itaas ay mga ibong makukulay, lumilipad na parang sumasayaw sa hangin ko. Katuparot at marami pang iba, bawat isa'y may sariling ganda. Hindi lang ito simpleng pamamasyal, kundi pagkatuto tungkol sa kalikasan. Bawat hayop ay may mahalagang papel sa mundong ating minamahal. Kaya ingatan ang ating Wait. kapaligiran upang ang susunod na henerasyon makita rin ang ganda ng mundo at ang yaman ng kalikasan. Balahaw. nabala ako. Stroller. Puno ng saya at mga alaala. Sa Manila, Ocean and Park, bawat sandali espesyal talaga. Mga ibon at mga reptilya, hati na ngiti sa bawat mata. Hanggang sa muli nating
Guys, aminin nyo na, sino dito ang takot sa gagamba? Ahas o ipis? Kasi kung isa kayo doon, baka gusto nyo nang umatras ngayon pa lang. Pero teka lang, huwag muna tayong matakot. Tingnan natin kung talaga bang nakatakot ang mga nilalang na ito. O baka naman misunderstood lang sila. Guys, tingnan nyo to. Parang mini dinosaur, di ba? Kaya hindi nakapagtataka ang mga putiki at malalaking lizard ay itinuturing na malalayong kamag-anak ng mga sinaunang reptile. Pero ang pinaka-amazing sa kanila, kapag hinhabol o inatake sila ng predator, may ilang species na kayang ihulog ang sarili ng buntot bilang distraction. Habang abala ang kalaban sa gumagalaw na buntot, tatakbo na sila papalayo. Parang may sariling escape button. At hindi lang yan, marami sa kanila ang kaya ring magpatubo ulit ng bagong buntot. Hindi man eksaktong kapareho ng dati, isa pa rin itong kamangamanghang survival ability. Kaya next time makikita kayo ng butiki sa bahay, isipin nyo na lang, maliit lang sila. Pero ang survival skills nila ay pang-action movie din. Okay guys, isa ito sa mga paborito kong makita dito sa Creepy Crawlies. Tingnan niyo naman siya. Ang ganda ng detalye sa balat niya. Parang may nakasuot ng natural na armor sa puno ng maliliit na kaliskis. Mapapansin niyo rin ang matitibay niyang paa at matutulis na kuko. Ginagamit niya ang mga ito para umakyat sa puno, bato at minsan pati sa mga pader. Talagang built for climbing. At tingnan nyo ang mga mata niya. Parang laging alerto. Kailangan kasi nilang maging mabilis, makakita ng pagkain at mas mabilis pang makaiwas sa mga predator. Alam niyo bang maraming lizard ang gumagamit ng dila para tikman ang hangin? Hindi lang sila umaasa sa ilong. Kumukuha rin sila ng maliliit na particles sa hangin gamit ang dila. Tapos, dinadala ito sa isang espesyal na organ sa kanilang bibig para malaman kung may pagkain, kalaban, o kaparehas sa paligid. Parang may built-in chemical detector. Isa pa, napakahalaga ng mga lizards sa kalikasan. Mahilig silang kumain ng mga insekto tulad ng lamok, langaw, tipaklong at iba pang peste. Kaya malaking tulong sila sa pagpapanatiling balanse ng ating ecosystem. Kaya next time na makakita kayo ng butiki or lizard, huwag agad matakot. Sa likod ng kakaibang itsura nila ay isang mahusay na survivor na milyon-milyong taon nang nabubuhay sa mundo. Ito, ano to? Parang may kinakain ha. Ito lang naman ang hedgehog. Mukha lang siyang isang maliit na bola na may mga tinik. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ito lumilipad o tumutusok na mga tinik. Kapag nakakaramdam siya ng panganib, nagro-roll lang siya parang isang matigas at matinik na bola. Guys, ito naman ang mga pagong. Mukhang mabagal lang sila, pero huwag kayong magpaloko. Survival experts ang mga ito. Ang matigas nilang shell ay parang built-in shield na nagsisilbing proteksyon laban sa mga predator. Isa pa, napakahalaga ng mga lizards sa kalikasan. Mahilig silang kumain ng mga insekto tulad ng lamok, langaw, tipaklong at iba pang peste. Kaya malaking tulong sila sa pagpapanatiling balanse ng ating ecosystem.
Kaya next time na makakita kayo ng butiki or lizard, huwag agad matakot. Sa likod ng kakaibang itsura nila ay isang mahusay na survivor na milyon-milyong taon nang nabubuhay sa mundo. Maya. 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 Okay guys, isa ito sa mga pinakakatakutang hayop, ang ahas. Pero alam niyo ba na hindi lahat ng ahas ay makamandag? Sa katunayan, karamihan sa mga species ng ahas ay hindi delikado sa tao. Mas gusto pa nga nilang umiwas kaysa makipagkaharap. Wala silang paa. Pero dahil sa napakalakas nilang kalamnan at mga kaliskis sa ilalim ng kanilang mga katawan, nakakagalaw sila ng napakabilis at napakakinis sa lupa. Palabas-labas ang dila nila. Hindi iyon pananakot. Ginagamit nila ang kanilang dila para amuyin ang paligid at matukoy kung saan may pagkain o panganib. Napakahalaga rin ng mga ahas sa kalikasan dahil kinokontrol nila ang populasyon ng mga daga at iba pang maliliit na hayop. Kung wala sila, maaaring dumami ang mga pesteng sumisira sa mga pananim. Kaya kahit nakakatakot silang tingnan, ang mga ahas ay mahalagang bahagi ng ecosystem. Ang pinakamagandang gawin kapag nakakita ng ahas sa wild ay panatilihin ang ligtas na distansya at hayaan silang magpatuloy sa kanilang natural na tirahan. Wee! Creepy! Dito guys, inspect natin. Check natin kung may mga peste. Wala. Dito sa baba, check natin kung may mga cockroach. Wala. Dito kaya. Dandan. Wee. Wala, wala. Isa-isa. Wee. Kaya ko. Takot. Hindi pa. Kaya mo po ang pangalan nito. Tapos po. Guys, welcome sa Digital National Arts Museum. Hindi ito ordinaryong art gallery. Dito, nagsama-sama ang sining at makabagong teknolohiya para makagawa ng isang napakagandang immersive experience. Parang papasok tayo sa loob mismo ng isang painting. Wow! Ang ganda ng lugar na to ah. Hindi lang tayo tumitingin sa artwork, parang bahagi na rin tayo ng artwork. Sa pamamagitan ng digital projections, ilaw, musika, at moving visuals, mas nabibigyang buhay ang iba't ibang obra
at kultura ng Pilipinas. Habang naglalakad ka, mapapansin mong nagbabago ang mga kulay, gumagalaw ang mga imahe, at bawat sulok ay parang may sariling kwento. Kaya't bawat hakbang ay may bagong sorpresa. Liwanag ng sining. Ooh, yeah. Oh, yeah. Pagpasok pa lang, wow, agad ang tanaw. Makulay ang paligid, bawat ilaw ay sumisigaw. Parang mga paru-parong lumilipad sa hangin. Puno ng kulay ang bawat sulok na ating mararating. Bawat hakbang ay bagong inspirasyon. Bawat obra ay may sariling emosyon. Parang bahaghari ang saya sa aking mata. Habang ang sining ay unti-unting nabubuhay pa. Sa bawat dingding na aking nadaraanan. May hiwag at ganda na aking natatagpuan. Tara na, samahan niyo ako maglakbay sa mundong makulay na buhay na buhay. Parang mga paru-parong sumasayaw sa paligid. Bahaghari ng kulay ang hatid sa bawat sanhi. Liwanag ng pangarap, liwanag ng kahapon, pinagtagpo ng sining at makabagong panahon. Bawat larawan ay may kwentong dala na nagbibigay ng saya sa bawat mata. Mga obra na tila gumagalaw sa harap, kasaysayan at kultura mas lalong lumilinaw. Bawat exhibit ay bagong pakikipagsapalaran, parang paglalakad sa makulay na imahinasyon. Mga kulay ay tila awit ng kalikasan, parang bahaghari sa bawat galaw
Puno ng inspirasyon, digital na sining, tunay na samahan niyo ako maglakbay sa mundong makulay na buhay na buhay. Sumasayaw sa paligid, bahagi ng kulay, ang hatid sa bawat saglit. Liwanag ng sining, liwanag ng puso, hatid ay inspirasyon sa bawat tao. Sa Manila Ocean Park, isang natatanging yaman, Philippine National Arts Museum. Balikan natin kailanman, liwanag ng sining. Init. Pag may sinat ka, huwag ka pumunta dito kasi iinit, lalamig, iinit. So, pagbaba mo pa ng sasakyan mo, naka-aircon ka, mainitan ka, papasok ka sa entrance, lalamigan ka, sa initan. Iba-iba. Pero ngayon, mamaya, malamig ulit yan. Oh. Just hold my hand. Ayan. Ano masasabi mo? Guys, Tama ka nga. mga 10 seconds ago, ang init. Ngayon naman, malamig na naman. Yung sinat ko kanina, naging lagnat na. Mamaya, convulsion na yan. It's close. Oh. Malamig, init, malamig, init. It's close, ate. It's closing time na. Bumalik muna kami ng hotel, sa Hotel H2O kasi ang init. So, pahinga muna at balik muna. Hinga. Drink water. Yun nga pala ang pinaka-importante. Dapat talaga nagdala ng payong. At best, dito pala tayo. So best talaga na time na pagpunta ay morning. So kung di kayo available ng morning, okay lang naman, hapon, pero kailangan nagdala ng payong. Tsaka naka-sunblock. Oh, sunog.
Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa adventure na ito dito sa Manila Ocean Park. Kung naghahanap kayo ng family destination na sulit ang oras at budget, masasabi naming highly recommended talaga dito sa Manila Ocean Park. Mula sa makukulay na isda, mga pating, stingrays, hanggat sa iba't ibang marine life at live shows. Siguradong mai-enjoy ito ng mga bata, pati na rin ng mga adults. Hindi lang ito simpleng pasyalan, isa rin itong educational experience sa buong pamilya. Manila Ocean Park! Ang nasabi ko, bangkong kahoy! This is Jan's Precious Adventures, creating precious memories, one adventure at a time. Maraming salamat, God bless, at magkita-kita tayo sa susunod na adventure. Don't forget to like and subscribe. Ingat!